i-freeze po yung assets. At yung pong standing natin, katulad sa ASEAN, Manong Deo, di ba ngayon po, ang hindi na lang natin na uunahan ay ang Cambodia. Lang yan naman talaga. Ang dami mong maiisip na unahan, bakit Cambodia pa? Bakit yung pangalawa sa magnanakaw pa? Kaya naman pala may balak na naman kayong umutang para yung Pilipinas mag top 2 na. Alam mo, sa lahat ng mga interview ng General, ito yung pinakawalang kwenta. Tapos nagtataka na naman siya, bakit yung standing daw natin sa ASEAN mababa? Knock, Browner. Hindi ka ba aware na may bilyon-bilyon na nawawala? Yung pamangking ko ng 12 years old, alam na may bilyon-bilyong nawawala. Tapos ikaw wala. Kaya bumaba yung standing ng Pilipinas dahil sa korupsyon nga. Tapos nananawagan nga yung taong bayan sa inyo, nakuha mo pang magtaka. Kami tuloy yung nagtataka kung bakit naging general ka. Naku po, kawawang Pilipinas. Yung buong pag-aari ng Pilipinas malapit ng makamkam. Partida meron pang tumataginting na utang. Yung presidente natin walang alam. Yung general natin walang alam. Yung Senate President natin walang alam. Pati si chairman ng Blue Ribbon, putragis wala ring alam. Ang nakakaawa rito yung mga mabababang ranggo. Yung mga nagtitraining, yung mga nangangarap magsundalo. Handa nilang saktan yung mga ninakawan na kapwa nila Pilipino. Para ano? Para ipagtanggol lamang yung amo mo. Ikaw yung general na hindi magandang ehemplo. Yung mga matitinong sundalo na iipit sa'yo. Hindi tuloy nila malaman kung sino susundin. Yung mga animal na magnanakaw o yung mga tao. Kasi sa lahat ng bagay, wala kang ginawa kundi magtaka. Hanggang ngayon, wala kang maalala. Tanungin nga kita, General, may FB ka ba? Follow mo ko dun. May 3 magnanakaw dun, mamumukha mo sila. Alam mo, Browner, para kayong amo mo. Walang alam saka walang maalala. Isa-isahin ko sa'yo ha, makinig ka ha. Yung katatanim pa lang, inani na. Yung bagyo, sinisi pa. Hindi daw sumusunod sa schedule yung bagyo, kaya bumaha. Tapos meron pa siyang dep-dep. Iipunin daw natin yung tubig, imbis na bumaha. Tapos yung pabahay niya, pako, martilyo, sa katabla. Tapos nangaangkin ng project na wala naman siyang ginastos. Balasubas nga. Tapos yung 4,057 pages, binasa daw niya. Siguro nga, nung palumpalo siya. Tapos yung state witness na si Tamba, star witness na. Tapos yung star witness na si Orly, state witness na. Bagong Pilipinas nga, baliktad na. Tapos yung 22,000 na silid-aralan na niyayabang niya, alang niya, 22 lang pala. Hindi ka lang sabog, manluloko ka pa. Best BBM project. Yung dep-dep, yung hihigupin ng tubig pag tag-ulan, the best yon. Titiyakin natin na ang dep-dep na ang titiyakin natin na ang dep-dep na ang Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. The best yon. 22,000 silid-aralan ang nabuksan na. Hihigitan pa natin ito dahil talagang nakakaawa ang ating mga mag-aaral. A few moments later. Oh, ano? Baba nito. So, for 2025 po, out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed at 882 po ang ongoing.